Sige. Okay, so ito mga kaibigan, we have 1 million viewers online watching It Bulaga kanina tanghali. Pero ngayon, hindi naman tayo mamatang. Big Smoke 22, hinihintay namin si Rio at si Cast kung makapa-interview pa. Pero hindi ko alam kung nasa sila eh. Bakbakan muna tayo dito. So, hello nga pala kay John Paul. Paul. But yung John Paul, maraming tinamaan yan. Maraming may ganyang pangalan. Dating Pope, John Paul ang tawag. The Pope is real nga eh. Hello kay Ivan, kay Mark. Ano ba yung mga normal na pangalan? Michael. Michael. Yan, para maraming tinatamaan. John, Peter. Luke. Kay Berto. Pero alam mo yung mga magagandang pangalan na naalala ko nung bata ako eh. Mga Burnok. Mga Pinoy. Wala naman may Burnok, di ba? Burnok? Burnok. Pistachio. Mga ganon. Ay, nako. Sisa, mga gano'n, no? Crispin. Crispin. Pero ngayon, moderno na crispy na. Crispy. Alam mo ba, nung pinalabas yung Game of Thrones, alam mo yung pangalan ng lahat ng babaeng pinanganak ng taong yon? Khaleesi. Pero sa Pinas, pag tinawag mong Khaleesi, hindi pwede yan. Si Bianca yun. So, ang tawag namin sa kanya, Kalesa. Pero may mga iba rin, Daenerys yung pinapangalan nila eh. Maganda rin kasi. Ikaw, pag nag-aanak, anong pangalan? Junior? Right, Junior. Boy na lang para hindi pinag-isipan. B-O-Y. Ako pwede ba anak? Pagka babae, girl. Pangalan ng anak mo, anak. Anak! Hindi, anak talaga kita. Putik no. Ramsey. O kaya Rapsy. Rapsy Marcelo. Putik na po kasarap. Ano to? Ulit? Pakrito ulit. Rehost. Anak Marcelo. Mali ng side. So, mali daw ng side. huli tayo dito. Anak Marcelo, mga kaibigan. Nagkamali sa kasiyahan. Anong masasabi mo, sinabi ni Fox kanina, no? Just to explain the viewers kung bakit daw nila binaban yung Cop at Storm. Kasi sabi, Makati daw eh. Yun daw talaga magaling si Kuko eh. Kumbaga, pa-pride ka pa daw ba? Yun ang tinatawag na respect ban eh. Alam mo naman talaga, pag yun ang laruan niya, kumbaga medyo mas palo kesa sa iba, hindi iba na. Recon ba kami? Ano ba? RM? RM, di ba? RM daw. Sige. Nagka-problema yung Dota 2 ng host. Hindi, tsaka mali eh. Dapat dire. Okay lang yan. Baliktad yata sila sa'yo. Hindi ko alam. Burnok na sikat sa motocross. Susana daw. Magandang pangalan niya, Susana. Oo. Parang, Susana Heights. Oo. Parang Sus Maria Jose. Parang subdivision yan Oo. Maganda yung mga Dota hero, yung mga pangalan katulad ng mga tropa pips natin, yung mga sabi anak pinapangalan Jeboyski, Dota. boss daw yung pangalan. Boss daw yung pangalan. Di ba yung mga tropa pips natin, ang pinapangalan sa anak, mga hero eh. Raijin, Sven, Rylai, Sven. Actually, makakagawa na nga tayo ng lineup dun eh. Magandang pangalan mo sa anak mo, Jarakal. O kaya yung... Jarakal. Sino yun? Ano ba? Same password? Wala pa. Jarakal talaga malupit. Ako pangsuntukan ng pangalan na yun. Oo. Jarakal. Babati po, Kuya TG. Sven, madami na. Bogartyo. Marami na Sven. Medyo yun kasi medyo okay eh. No? Tekis. Pangalan mo sa anak mo, Tekis. Si Demnok Latik. Sino yun? Si Warlock, di ba? Demnok Latik. Di ba? Putik. O kaya Suman. Demon Lanik yun. Di ko alam eh. Demnok Latik. Ganun tawag dun eh. Ng mga squatter bee. Demnok Latik. Pangalan mo sa anak mo, Latik. Okay, ito. So ito, hinintay lang natin na sumali to. O kaya Rapsy. Ambrosio. Isipin mo, pangalan ng anak mong babae, Rapsy. Uy, Rapsy! Uy, Rapsy, liga dito! Ambrosio. Eto ba? Diba? Pwede, diba? Uy, Rapsy. Pwede. Pag chicks, pag lalaki, Yapi. Uy, Yapi. Liga dito, Yapi. Bakit daddy? Yapi! Baka may magpangalan ng anak nila ng gano'n, ha? Rapsy. Actually, maganda yung pangalan na Rapsy. Masarap. Rapsy. Bakit si malakas at maganda? Binago ko lang yung maganda ng Rapsy, di ba? Sa bagay. Oo. Yun. Gana. Malakas. Malakas. Ang si Malakas daw, babae talaga yun. Dapat, Boss Lon, mag-cast kayo ng NBA. Actually, pag nag-cast kami ng NBA, baka mawala ng trabaho si Kinito Henson. Kaya sabi ko na sa inyo. Mahirap na. Pati sa pagdi-dribble, may trash talk. Grabe yung analysis namin. Oo. Tapos, the comeback is real. Pag nag-dribble si Curry, the comeback is real. Diba? Pero ang ganda ng NBA ngayon, So solid talaga. I'm sure naman. Binabati ko ang Clippers na mukhang kangkong Kernitz.
Nakalaban yung Spurs eh. Maganda na sana yung game to nila eh. Kaya nga lang, nagkamali si Blake Griffin eh. Oo The nga ultimate turnover eh. Ang mali kasi ni Blake Griffin doon, humarap siya eh. Tayo natin yung Russian. Teka lang. 50-50 move si Blake Griffin eh. Kung matangkad ka, wag kang haharap. Tumalikod ka lang, poste-poste lang. Gumusto na makipag-dribblean. Game 3 yun Game 2 nga sabi ko. Game 2 nga yung OT. OT. Yung Game 2. Maganda rin parang pangalan. Kung tumalikod sana siya doon, maganda rin parang 2-1 sana. Torjak eh. Torjak. Pangalan sa anak mo, Torjak Marcelo. Torjak Kalimot. Torjak K. Ha? Oo. O kaya ano, lucky mo. Para pansit ganton, lucky mo. Nihintay na namin yung Russian caster. Bayan. Naghahanap pa ng ads. Tayo kasi kahit sa Russia, inaano tayo, pinapalabas yung mga gantong games eh. Janjikol. Uy, magandang pangalan yun, Janjikol. No? Janjikol? Pangit yun. Yung mga Jarakal, Jikol, mga delikado yan. Janji, oo. Baka hindi maganda ang maging ano mo dyan. Palagi kang masuspend ka, no? Ang pangalan ko po ay Janjikol. Huwag mo ka lulukuhin. Ikaw, sudin na bata, hindi mo talaga Janjikol. Janjikol Torjak. Oh my God, iyak nang iyak yung anak mo nun, no? Eto na, game na. Pororo. As added to your list. O kaya Teteng. Teteng Agimat. Teteng. Eto, Jabuki. Hindi pwede yan. Jacolets daw. Game na. Kung ano lang mga kalokohan dito mga lumalabas sa pangalan eh. Oo. IO na lang para matipid. IO. Ganda pangalan niya. Okay lang kung anak ko, Bulol. IO. Parang wala nang i-spell, pero malabo yun. Eto, game na mga kaibigan. Here we go. Mineski topic, against paano kung may mga batang nanonood? Siyempre, narinig ng mga gulang nila. Pangalan lang naman yun eh. Demokrasya naman tayo dito eh. Bakit? Ano bang masama? Wala naman kami sinabing bad word. Eto si, Lacti Tinyo. Lacti Tinyo. O kaya bilog ang titik ko. Diba, bilog ang titik ko eh. Totoo naman eh. Di ba, Trike? Magkano binabayad mo sa jeep ngayon? 8 pa. Di ba? 8 pa binabayad sa jeep. Totoo yun. Ay, di yata 750 na eh. 750 na. Sikat na yun eh. Okay. Pero pwede nyong gawin yan sa mga nagji-jeep dyan. 8 pa ibayad nyo. Talagang matutuwa yung driver. Okay, so ito mga kaibigan. Game na tayo. Gigabyte Mineski going up against Execration. We're in Game 5. At ito, wala nang masiinit pa dito. For the past 2 months, I think this is the hottest game so far in terms of local tournaments. Gusto ko yung pangalan na to, Ricky Minaj. Ricky Minaj. Oh my goodness. Okay. Ayoko nang bawasin yung mga, bayasahin yung mga iba. Oo. Jackie Chen. Okay, ito mga kaibigan at so, keys to the game pare, sa tingin mo, anong kakailanganin ng Gigabyte Mineski para maisarado ang serye na to? Same. Ano yun? Okay. May mali na naman yata. Double check. Si Russian Dota. Radiant tas 2 picks. Dire sila tas 2 picks. Okay, ano? Recreate? Disconnect natin. Miscommunication. The last game is very hard. Actually, alright, ito na talaga. Wrong side. Scottie Pippen. Scottie Pippen. I like that name. Scottie Pippen. 4-3. Ang tataba ng ulo ng mga ano? Ang galing talaga ng mga Pinoys. Ang gagaling niya sa mga ganyan, pero naman sa NSAT, 15/100. Diyos ko, paano mga sinasagot niya? Scottie Pippen. Ano ba naman? Sino ang Scottie Pippen. pang-apat na presidente ng Republika ng Pilipinas? Scottie Pippen. Di ba? Oh. So, ito mga kaibigan, game na tayo. Sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? Alam mo yan, ma'am. Ganun yung mga sagot. Ano ba yun? Sight of Vice ganda. Sight of Vice ganda. Ay, okay, so ito. Anyway, mga kaibigan, ang bilis ng bans coming from both teams. Uy! Oy! The Curse! The Curse! The Curse, mga kaibigan. Sniper
has been picked by execration. I like this name, Titi Paklong. Wala pang pare, wala pang game sa serie na to na mananalo sniper. Lahat talo. Game 1 panalo. Talo. Game 1. Ay, tama, game 1 panalo. Oo, tama. Panalo. Hindi na nanalo pag nag-sniper ang Mineski. Mineski. Oo. 10 seconds Oo nga, no? remaining. Vanguard. Maganda yung Vanguard. 5 seconds Parang Bong remaining. Navarro na may Vanguard. Vanguard. Oy! Oh my God, Same. bakit ganun? Same. Alam mo yan yung tinatawag ni Coach Doc Rivers na feed the pig. Oo. Alam mo yung feed the pig na play? Oh. Pag gumagana daw, Don't ituloy change. mo lang. Oh. Ituloy mo lang, ulit-ulitin mo lang, feed the pig. Actually, mahirap kontrahin yan sa ganitong pagkakataon, but Sniper and Witch Doctor is a good choice. Technically kasi, bakit? Yung Sniper, kaya niyang torjakin yung Ayo sa malayo ang digmaan. Pero At mabilis naman tumumba yung Ayo pag na-focus fire eh. pero maganda rin yung pick na Remaining. ang hirap rin kasi sa execration. Reserve Sinigurado nila makukuha nila yung wisp eh. Kaya sila nag 2 picks eh. Oo. Kasi kung nag 1 pick sila, First kung kinuha pick. lang nila yung IO, na wala yung Bristleback, wala rin point. Oo. Eh ngayon, nakuha nila yung Wisp Bristleback. Tsaka, medyo basang-basa yata nila ngayon si Kimo. Why, mga kaibigan? For the longest time, yung Vengeful Spirit ni Kimo, binan na ngayon, pre. Hindi na pinalampas. Ay no, binan ng Emay, oh. Tama. So, this is something new. 10 Well, we can remaining. naman. We can check. Tsaka kailangan rin talaga nilang iban yung Radiant. iban yung Vengeful kasi pwedeng mang swap out yan eh. Pwedeng uy, binandan yung Axe. Oo. Binan din yung Axe. So, this is a do or die scenario for both teams. We need to see what is going to happen. 10 seconds remaining. Ito magandang pangalan, chemotherapy. Patay tayo pare. Yung Tide 6 pesos na lang. Oo nga eh. Mas mura na. Mas mura na yung Tide, Diyos ko. 6 pesos na lang mga kaibigan. Dire team. Yari tayo Let's dyan. see how will... Oy, pakpan! Ako po, mas Makati. Parang best heroes ng EMA ito. And what I'm seeing here, yung mga heroes na komportable, yung exec, binaban naman nila. In a way, I don't know what's going to happen, especially this third pick for execration. Ganda ng lineup ng Mineski ah. Chito Miranda. Parang pangsarado na tong lineup ng Mineski. Pero wala pa rin pare. tatalo sa Scottie Pippen eh. The best. Yun. 10 seconds remaining. So ito mga kaibigan, Viper has been banned. Hindi pa medyo lumalabas. Actually, pwede ulit mag-visage. Ay, binan yung bench Binan yung draw. bench eh. Oh. Tsaka draw, binan din. Yung FS ni Jules. Carl Malone. Labo. Oy, yes, I like this. Depensang Marino ang gagawin ng execration dito, hoping that they will last for the late game phase, Maganda which to. is Sniper is undisputedly the best option going for execration pag tumagal sa late game if execration can defend. But from the way the lineup is already being composed, marami namang pipigil kay Brisel Baboy. Dahil meron na tayong Witch Doctor na meron Deathwire Plus, Paralyzing Cast. Meron kang Earthshaker na may Fissure. 5 At ang question na nandyan, paano nyo i-contain yung mid? So it's time for Invoker? Hindi rin eh. Ang problema kasi nila dito, naalis yung Axe sa equation eh. Yung Axe kasi yan yung pwedeng magpaharap sana sa Bristleback. Tsaka pwedeng maki-counter tank eh dyan sa Bristleback. So ngayon, halos same lineup ang nakuha ng Mineski dito with Pac mga kaibigan. At ang malalang kwento pa nito para sa team ng Exec, pwede pa rin nilang pag-leshrakin si Kuku, off-lane yung Pac, and then the same. Oo. Parang same combo yung nangyari dito sa MI. Especially ngayon, mas deadly pa yung Pac, pre. Kasi Leshrac, ano yun eh, hindi naman makulit yun eh. Marami siyang spells, pero knowing Kuku na isang magaling na Pac player, that's going to be a disaster for execration if hindi nila matapatan yung Pac going in to the mid phase. Sa tingin ko, if you're execration, go for the heroes na medyo hindi ganun kabigat. Siguro kumuha sila ng probably, depende rin eh, nasa sa kanila yan eh, pero para sa akin kailangan na nila maglabas ng int hero dito. Yung nag-hex, yung nag-hex. Off-laner nila, isang malaking question mark pa sa ngayon.
Ano Wala, pwedeng... Uy, Slardar, this is what I like on execution side. Pampunit. Pampunit ng BB, and then, of course, Wisp is a major target here. Aabutin naman ng sniper yung Wisp kahit anong mangyari. Pero ang problema nila dito, no AOE on the side of execution in terms of creep sweeping. Wala silang pang def dito. Kaya naman yan, may sniper naman tsaka ES eh. Picture lang yan. Hindi naman ganun ka malaking ano yan, malaking... Yung mid siguro kailangan talaga para sa akin kumuha na sila ng Invoker? Sabi sa'yo, Invoker pwede. Parang maganda nga din Invoker. Kasi yung Invoker, kita mo, pagka na-hurricane sabay ano, EMP, wala na mana yung BB. So technically cancel out na siya dyan. Pero hindi offlane yung kailangan nila eh. Sniper na yan eh. Hindi, Sniper mid? Sniper eh. Naku, mahirapan yata yung... Ang problema nila, kailangan nila ng int. Pero ang problema, wala na silang lane para doon sa int na yun. Wind Ranger na lang siguro to, no? Pwede Wind Ranger. Mahirap din, hindi mo rin masabi. K1 net yung shop. MI, ang ganda ng lineup eh. May hard carry pa sila, pwede pa silang mag-hard carry, pwede pa silang mag-offlane, pwedeng offlane Bristleback eh. Tapos, barang lalabas na yung do you think what I'm thinking? Pwede na lumabas yun. Pero hindi. Tri-lane SF. Depende rin sa MI yan eh. May sniper kasi pwede kaya rin sila mag-secure. ang problema mo dyan, yung offlane ng XX, sino? Slardog? Wala nga, offlane niya yung pipick nila. Oh, yun. Okay, kung ganyan, hindi na pwede SF eh. Hindi pwede SF dyan. Masyado malambot yung SF dyan. Kakangkungin niya ng MI. Hindi, kailangan talaga dyan int. Int kunin nila, kailangan nila ng int dyan. Anong int? Tinker? Hindi pwede tinker, kailangan yung may binibitaw. Lina? Ay! Hindi rin pwede Lina, BB. Open pa pala yung troll. Alam ko na. Kung ganyan, balugbugan na ito. Alam mo maganda dyan? Ano? Juggernaut. Rakrakan to, Para sa akin, Juggernaut. kailangan nila ng bumibitaw na hero eh. Juggernaut, pre. Hindi pwede lugi-lugi. Kailangan int. Papalagyan Juggernaut yan. Manawala sa... Kailangan caster. Caster. Oh, Lone and Trike. Shoutcaster. Ang hirap naman ng buhay. Leech. Pwede Leech. Lina. Ano pa ba pwede? Wind Ranger. Ako dyan. Lion mid. Hindi nga mid. Offlane nga eh. Dazzle. Oh. Iba to. Oras na. Mga kaibigan para sa game. Bakit Dazzle? Gusto Slardar mid. Carry ES. Hindi ko alam mga rep. Nagkabahuan na, sir. Ang kalokohan na. Malamang mid sniper to. Lamang ang ano dito. Mid sniper, Slardar, Witch Doctor, ES gilid. Tingin ko hindi. ES mid. Imposible, Hindi. never. Offlane. Offlane. ES offlane, Primo mid, Slardar mid yan, tas tri-lane yung Sniper, Witch Doctor. 2-1-2 yan. Kuya Lon, I need a favor. Air Max Court or J7 Barcelona days. Parang Air Max. Ako Air Max. Air Max pare. De, pero ang maganda rin sa J7, hindi siya naluluma. Yung Air Max kasi uso lang yan eh. Ako actually, pero naka-Air Max ako. Naka-Air Max ka? Ako, Janoski pa rin eh. Mahilig ako sa flat shoes eh. Pero okay, try mo hanapin yung Nike Kenshin Chuka. Alam mo yun? Ito, suot ko. Pakita ko sa inyo. Tsak. Teka, pakita mo nga sa camera. May camera ba dyan? Nasaan ba yan? Ito sa kabila. Ito. Asan dito yan? Yung Prog. P-R-O-G. Uy, hindi, mamaya na lang, papakita ko sa inyo. Nike Kenshin Chuka. Ano yun eh? Stripes ito. Pogi nito boy. Sabi nung cheekers ko, anong suot mo? Gana yun ah. Konchinchuka? Ano yun? Japanese. Kenshin, nakalimutan ko na yun, basta. Teka lang, back to the lineup. Sa tingin mo sino lamang dito? Actually, depende na sa execution eh. Sige, palit tayo? Sige, okay lang dito. Okay, ito mga kaibigan, game na tayo. Here we go. Ang magkalaban dito, Execration against Mineski. We're in Game 5. This is Strike and Launch Shoutcasting para sa Mineski Pro Gaming League. Ang nakataya, 60,000 pesos sa laban na to, pare. 10,000 para sa second place, 70,000 for the first place.
Oo nga, and then, of course, Kumbaga ano to, no? Win or go home. win or go home. So, ang gumagamit, Slardar ni Primo. We have Ewe as the Earthshaker, si Jules ang Sniper, si Fox mga kaibigan ng Witch Doctor, at si Kimo ang Dazzle. Sa kabila naman, we have... We have Kuku as Puck, you have G as Ayo, 5593 Trent. Trolly is of course Troll Warlord, and Jesse Bash is Brieselbach. Okay, so maganda mga kaibigan ng lineup na magkabilang teams. Sa mga past games, no, laging before 1 minute medyo nagkakapatayan agad, pero mukhang dito sa game na to, it's going to be a different story. And Kimo finding that ward. And there's the deny coming in, the 50 gold is denied, but still maganda naman yung bakbakan dito. Parang ang ganda ng Poslon, pabati po yung kaibigan ko si JJ, nanonood kami ngayon. Hello sa inyong lahat dyan. Thank you nga pala sa panonood. We appreciate your The battle your begins. efforts for watching, and of course salamat sa mga repa natin. Alright, going into this game, paring Trike, what do you think of the scenario na pagka napabayaan sa kusina tong Flardog tapos ang boxing sa MI dito? Hindi naman kasi to hard carry eh. Siguro ang objective dito is get the Slardar an early dagger, get ES an early dagger, tapos sabay sniper. Ano ni Ewe? Hindi, ano yan, mamaya makikita mo. Ayan o. It's just the normal ES ruta. The ruta of, denying the creeps. Pero hindi, nakakuha pa rin eh. So, right now, you are seeing... Uy, maganda to! Kapit, mga kaibigan, the first time we're seeing Trolly, Jules, laban kay Bimbo. Bimbo sa mid, pare. Oh, Jules That's versus a Bimbo. Mainit na laban to, mga kaibigan. Tutok bayan, pero may, may assist eh. Oo, may May assist. assist mula kay Gio, mga kaibigan. Let's see. Jules needs to be careful here. Ayan, oh, look at that, the damage. The 2-on-1 damage here. The normal attacks coming in. This is going to be very hard, pero nakapatay naman sa baba. First blood, Kuku. Medyo careless si Kuku dun ah. Oo, Imagine pero you're a pack, tas mamamatay ka sa Dazzle at that is unacceptable if you're a pack sa baba. Normally, hindi mo dapat ginagawa yun kasi number 1, you gave a first blood. Number 2, supposedly dapat buhay ka lang eh. Kasi hindi naman ganun kalakas yung trilane yan eh. Oo nga, tama ka mga kaibigan. So ito mga kaibigan, nagkakachip po yan dito. And let's see, so far, pero Jules going down naman ngayon in the mid lane. That is the one thing na kailangan ingatan ni Jules, na hindi siya mabaog at then sa same time maparotate yung execution. Kasi Jules needs time to farm, and every time na mamamatay siya, that is going to be a very bad scenario for execution. Less deaths lang ang kailangan ni Jules eh, kasi alam naman natin mabilis siya mag-farm. Pero ang problema dito pare, hindi lang yung yung Sniper. troll yung kailangan niya intindihin may Brieselbach pa eh. Actually, no choice na talaga dito yung execution. Sa ganitong lineup, they can hope for the damage that Jules will be doing. Especially, hindi naman na kailangan ganong maging ka-item centric ni Jules, dahil kumuha naman sila ng Slardar na pagka-Fairy Fire, kaya naman tumastas plus Jules. So, ibig sabihin kung sino man yung naapo yan, tapos na ang buhay. Pero para sa akin kasi, pero ito mga kaibigan, delikado sa Kuku dito. Here comes the TP. Pero ito late crash coming from Primo. But still, the harassment coming in, and of course, Kuku, every time na nadedinayan siya ng XP, still a win para sa execution. And of course, yung pinaka-importante dito, makuha agad yung early dagger na Slardar and wreak havoc sa Mineski. Habang Yun si naman Ewe yung plano. gumagawa ng paraan mga kaibigan sa top. Pero ngayon ko lang nakita si Ewe gumamit ng ES At ito, makita mo naman, the clash of two titans, Bimbo and Jules, two of the best players in the country right now, +1. Grabe mag-twist si Gio Hotdog eh, no? So ito mga kaibigan, we can see sa top lane, Earthshaker mga kaibigan at Pasha. At least si Ewe dito nakakapalaga. Maganda yung pinapakita ni Ewe dito. Especially you're an ES. Mahirap yan, lalo na kung katapat mo, BB. Enchant deny! Oo. Ibang klaseng galaw naman yun. Ngayon lang ako nakakita nun Look at the item choice of Bash. Getting that Orb of Orb of Venom. Magandang choice yan against Earthshaker. Earthshaker, para walang kawala, no? So, pagka hinampas niya, lason-lason G, tapos ang boxing.
Okay, so ito mga kaibigan, let's see. So far, maganda yung rotations mga kaibigan na pinapakita nitong Wisem Gio. Delikado dito mga kaibigan si Ewe. Tingnan natin kung ano mangyayari. Here comes the Fissure. He gets the haste and he escapes mga kaibigan. Nice move coming in from Ewe. One thing na you need to consider is with Mineski getting the Wisp, mas mabilis yata yung ano nila, yung rune control nila dito. Pero sa baba dapat ma-make sure din ng execution na sa kanila lagi yung rune. At ito si Kuko mga kaibigan, hinahabol dito. Let's see kung ano mangyayari. Hindi nag-crush mga kaibigan Nakaboots si si Primo. Kuko nakaboots. Pero pero nagpabilis. There's the stop. Kuko dies again. Again, useless death coming in. For Kuko, this is going well for execution. At least itong lane lang na to. Pero ang problema, Bristleback, si Vash mga kaibigan, farming very well. If you remember in game 4, the key, yung si Vash yung nagdala dun sa ano niya. We can really do anything about this. And again, yung mga heroes kasi ng MI, natural na gamol eh. Oo, parang ganun eh. Natural na buisit. Oo. So ito mga kaibigan, tingnan natin. At ang problema nito, matagal-tagal pa bago magka-damage tong execration. They don't have the firepower para pumatay para sa akin, especially with that Dazzle pick. Halos wala na silang damage dito eh. Imagine mo, Sniper, ES, Lardar. Saan ka magre-rely yan pagdating ng mid-game? Anong bawas mo? Ito, mga kaibigan, magandang galawan dahil Kuya Sludge. Pero let's see kung paano didiscarte dito ang MI. Okay, let's see mga kaibigan. And here comes the Tether. Delikado si Jules mga kaibigan. And Jules will go down mga kaibigan. That's again another big blow coming in. Sabi nga nila, if you shut down your best player early, maganda ang mangyayari. At yun na nga nangyayari, pero maganda naman yung pinapakita dito. Both teams actually playing their cards right. Pero ako para sa akin hindi okay to. Hindi okay? Alam mo kung bakit? Unang-una hindi nakaka-farm si Jules. Nakuha naman siya ng gubat. Hindi naman sumunod, hindi naman nakukuha ni Primo yung kills. Hindi siya ganun kayaman. If you check out the net worth, mas mayaman pa rin si Bristleback kaysa kay Kay Primo. Kay Primo. Given na may kills pa yan. 3 kills lang si Vash. So that's a very valid point mga kaibigan. If you're an execution fan, well, everything is going well sa bottom, but still you're mid. Ogba. Saka hindi naman yung Sniper yung tipo ng hero na medyo mabilis rumecover katulad ng SF eh. Yan yung pinakamahirap sa Sniper eh. Pag nabaon siya sa limot, baon talaga. So ito mga kaibigan na here comes sa Ewe on the top lane. Para sa akin mas okay pa kung nag-SF na lang sila. SF tas Lardar. Well ito, let's see. Ito na nga, medyo naparotate na nga yung pero look at this. Strike. Ito yung panalo dyan eh. Diba? Yan pwestong yan 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 yun eh. Malaking bagay yan mamaya. And of course, Bimbo, realizing na lamang na siya dito, is not taking any chances with Jules. His items already has a face boots. And kayang-kayang pasukin si Jules dito with the tether and the face boots movement speed pare. Grabe, sobrang ganda nito. Ito diba? Yung nagpanalo dito mga kaibigan. Kaya sabi nila support wins games. Totoo yun. At siguro, ito na, pinalambot na naman. Pinalambot ang adobo. Nagkakamali si Kuko pala eh. Saan? Hindi niya na-face shift. Oy, binabalik siya dito mga kaibigan. Alam ko bakit siya namamatay eh. Pumifake din si Fox. Hindi niya na-face shift yung bawang. Galing rin ni Fox, no? Diyan mo makikita yung mga veteran moves eh. At nako, Kuko is already 0-3. Very bad start. Actually, 0-4. Nako po. There's a snipe pero mabuhay. Doesn't hit. Pero Dazzle napatay. Nalamatay sa poison touch mga kaibigan ni Kimo. This is going well for execution. Mamatayan sila ng kampe. Eto na. Umabante na execution. Pumasok si Kuko dito. Kuko nakikipagbalugbugan. Only is level 5. Pumasok dito. What a move by Kimo. Saving Jules. Double on the face. What a play mga kaibigan para sa execution. Kimo saving that sequence para sa execution. Grabe yun pare. That's a very good rotation. Alam nila na hirap si Jules. And with that 2 kills coming in for execution, it's changing the ties. Tingnan natin yung gold grab. Okay, now mga kaibigan, nakabawi dahil dun sa sequence na yon ng execution. And what a play by Kimo. Sobrang veteran move dun pare. Just waiting for the right time. Pero well, ang question pa rin, Trike, itong si BB, solo player,
Warcraft 3 mode. Kailan mo papansinin to? Yan naman magiging problema nila dito mamaya. Yun ang maganda naman dito for Vash, bumili siya ng medyo destructive na item. Vanguard ang binili niya. Now, he can lane one-on-one against that Slardar na walang kaproblema. Ayan, kaya niya makipagsabayan dyan dahil yun yung binili niya. So, kung ganun yan ang nangyayari, pakakuhanin mo muna ng dagger si Kuko. Kasi baog si Kuko, 0-4. Pero ang problema si Kuko, medyo far from recovering sa game 0-5 na to. si Kuko, pre. Oo, hirap na nangyari sa kanya talaga dito. Actually, hindi mahirap eh. Kung naging passive na lang siya, hindi siya nanggamol ng XP. Sigurado ako buhay siya ngayon. Medyo hindi naman din talaga siya offlaner eh. Oo. Dapat yan siya nalang nag-BB. So ito mga kaibigan, let's see. We can see Ewe now with an arcane boots mga kaibigan on the top lane. Yan, ang bilis ng dagger oh. Okay. Galing, 9 minutes dagger. That's a very important thing. Okay, so ito mga kaibigan, tingnan natin. Jules mga kaibigan, right click kay Owa. Let's see kung ano mangyayari. Oo. Grabe to si Vash. Well, technically, sa ganitong sitwasyon, Trike, hindi ko alam kung paano didiskarte ang MI. They are now at their back. Here comes the dagger mga kaibigan. Yan ang sinasabi ni Lon. Prone primo na mga kaibigan going for Jules. Grabe. Yun. Actually, hindi nakatali si doon. Hindi nakatali si Kuya G. Dapat tumali siya doon, no? And of course, dito na yung firepower ng exec. Yung power spike nila Trike nandiyan na. Kasi pag nagka-dagger yung alam mo pag nagka-dagger ES. Oo. Madali na nilang madidisrupt yung madali na nilang madidisrupt yung MI. And of course, you have to think, pre. Isa lang yung support nila. Technically, si Posporo Pechay or si Owa, hindi naman nakakasama sa Rumble yan eh. Medyo defensive kasi yung lineup ng MI eh. Ang problema, medyo, nung nabaog si Kuko, malaking factor kasi yun eh. Yun. Dito nila yung tele, mga kaibigan ng Ewe, now going for that mid lane. Tuloy-tuloy mga kaibigan ng basag nila Si dito. Jules ang tingnan mo nakabawi si Jules dito. At ito, Lamang pa rin si Bimbo. Pero ito mga kaibigan, Primo, nakikipag one-on-one dito. Let's see. Magkakadagger na mga kaibigan ng Eve Links out. Tingnan natin kung ano mangyayari. Magkakaroon na rin ng orb mga kaibigan. The crush mga kaibigan by Primo. And the save mga kaibigan by Kimo. Once again! Pero ito, tingnan natin kung ano mangyayari. Dagger mga kaibigan. Hindi pwede! Ang galing ni Primo. Nakita niya yung nakita niya yung Petsay eh. Nag-iba yung isip. Oo. At ito, Ewe might fall down here. Oh! What a stick! Jules, here mga kaibigan, blinking out. Wala silang abutan dito. And what a play by Ewe! Oh, dominating si Jules. Ang ganda na pinapakita ng exec dito. At nako, grabe! Double kill. Jules is doing it mga reba. Double kill para kay Jules. That went so bad mga kaibigan para sa Mineski. MI, Okay na sana eh. Saktong-sakto yung pag-magic stick ni Ewe. Oo. Alam mo naman typical Dota 1 move na yan eh. At you have to wonder, all this farm of BB, hindi pa rin napakinabangan. Ang nangyari, okay, nakabarm yung BB. Gawin natin, bugbugin natin yung mga kampi niya. And that went well para sa execution. Alam nila na si Bash, okay, mayaman. Eh di patayin natin yung kampi niya. Basic Dota, di ba? Nag-adjust sila eh. Ang problema kasi hindi siya katulad ng Viper na mecha yung binuo eh. Oo. Kumbaga siya, well, i-ignore lang nila yan. At some point, nakabawi naman sila. Ignore BB lang eh. Pero going to the clash, I think kaya naman na nilang pigilan eh. Kasi makunat sila, Trike eh. Kailangan nilang makakabawi talaga dito. If you're Mineski, you need to give Kuko some space. Pero ito mga kaibigan now is going for Jules. Nakikipag-one-on-one siya dito. Tingnan natin kung anong gagawin mga kaibigan. Oh, sa likod. Oh, ang ganda na measure mga kaibigan. What a play by Primo. Echo Slam. Oh, what a play by Execration. Ito na sila. Boom! Patay si Bimbo. At mukhang sunod-sunod na to mga kaibigan. Kuko trying to escape. Oh, grabe naman. Killing spree. Right. 53. At still, hanggang kailan ang puso ni Bash pupuso? Right place, right time. Vash needs to join the fights. Oo. Actually, si Kuko dapat muna mag-farm ng dagger. If they don't farm the dagger, it's going to be very hard for execution. Tsaka unang-una, papel sila eh. Papel diliha. Okay, so ito mga kaibigan, alam ng Mineski na nagro-rosa ng exec. Here comes Bash mga kaibigan, papasok dito. Bash going for that steal pero hindi. Nakuha ni Jules! There's the OG mga kaibigan! Ang sakit! Ang sakit ng BB pero hindi, binabalatan nila! BB might fall down!
Oh, what a play! What a save by Kimo. Jules is still alive. Nasa dulo mga kaibigan dito. The snipe mga kaibigan ng Bimbo. Bimbo might fall down dito pero hindi. Jules, bumabanat pa rin. Right click pa rin mga kaibigan. Jules! Ubusin yata niya dito. Ubusin niya mga kaibigan. Mukhang mamatay si Kuko dito. Kuko doesn't have the dagger. Oh my God, disaster from Mineski. What a save by Kimo. Perfectly timed grave. Jules mga kaibigan continuing the right click during the whole time na nandun siya sa dulo. While Primo, on the other hand mga kaibigan mahabol dito pero he won't pursue. Sprint mga kaibigan para kay Primo, mukhang atras na lang siya dito. Ang ganda ng presence of mind ni Jules doon. Realizing na pwede namang umatak eh. Habang nasa petsa eh. Tsaka meron kasi siyang Aegis. Meron siyang Aegis eh. Kaya wala kasi loob. Oo, wala kasi loob niya. And of course, again, grabe itong laban na. Ang ganda ng bakbakan dito. At, well, all those saves by Kimo is helping Execration win the fight. Oh, maganda yung pick na Dazzle. Actually, I disagreed on the Dazzle pick una. Kasi para sa akin, masyado ng defensive. Pero, so far sa larong to, ang ganda nung naging effect ng Dazzle. The way that they planned it is, yung Slardar kasi, makapagsindi siya, okay ni. Solvent ka na eh. At, pero ito mga kaibigan, may masaspatan si Slardar dito. He's going in for the pack. The fake crash mga kaibigan. Pero ito, humahabol kay Kuko. The crash mga kaibigan, Sinti by Dowa. Ang kate, pero ang problema. There's the OG mga kaibigan. Ako medyo nag-overextend si Dowa doon. Oh, mali ni Dowa dito. And Mineski nakakabawi dito make sure mga kaibigan. Na they pay. Pero yun nga. Actually, hindi kailangan gawin ni Dowa yun eh. Kasi kung pupush sila, dapat hinintay na lang nila na nandun si Jules. Kasi technically, that gives Mineski a chance. Pero yun na yung isa pang dyan, no? Sulit extend. Tingnan natin mga kaibigan kung ano mangyayari. Jules so far. Sa mid, they're pushing na mga kaibigan. Let's see how will Mineski and Execration react. Ang bilis ng bossan. Mayaman rin to si, Bimbo? Si Bimbo Actually, hindi. Pinakamayaman na si Jules. And of course, you have from a 0-2 situation, naging 6-2 si Jules. All by the supports of Execration, especially si Kimo, just shallow graving him at the nick of time. Kung kailan mamamatay and making sure na hindi mapapipitas dito si Jules to deliver the final blow para sa Mineski. What confidence. Isipin mo yan, pre. Technically, hindi mo nakakampi si Jules. Pero tiwala mo, kay Jules pa rin, pre. Oo nga eh, yun na nga eh. Tandaan nyo, kahit si Kimo, no Jules, no win. Pero, pinapakita niya dito na Jules to eh. So, supportahan ka namin, ikaw umubos. Ganun lang ang play ng Exec. Simple. Usually, kahit sino naman naging kampi ni Jules, ganun talaga yung play. It's the most easiest way to play the game. Actually, ang pangontra kasi dapat ng Mineski kay Kimo ay si Kuko Palad. Pero si Kuko, dahil walang dagger, hindi siya makapasok na maganda, hindi siya maka-silence. Sobrang na-check eh. Oo, sobrang na-check siya. So, dahil doon, Execration, mas maganda yung mga team plays nila. Dahil alam nila na si Kuko hindi pa ganun ka sakit sa ulo. Pero kasi naka-vash din to eh. Paano mo, double backler siya dito, pero paano mo ibabawi yung pagkakalugi ni Kuko knowing na ikaw yung pinaka-nakaangat? Hindi kasi, ang ginagawa kasi ng Execration dito, sama-sama na sila. Kahit naman, kahit naman gaano kadami yung item ni Bash, dahil nga may ulti naman si Slardar, nakaka-cancel din yung Bristleback. So technically, malambot lang rin si Bristleback. So okay lang sa kanila yun. Oh, tama. So yun ang pinakamaganda dito. Isipin mo, 2 minus armor ang ulti ng Execration. Oh, tama. Weave plus yung Sindi. Technically, yung skill ni Bristleback kangkong back. Bali, wala. Parang negated ng skills nila. So ito mga kaibigan. This is Execration playing their style. Ito si Kuya Primo pumasok dito. Ayan, inapuyan na. Tingnan mo yung minus armor. Oh, masakit. -5. Kuya Eddie, -1 ang armor. -1 ba? 6 Negative 1. Negative 1 ha? Hindi. 1. Isipin mo, bumig ka ng Bristleback para mawalan ng armor. Pero ito, there's a TP reaction coming in. At ito. Oy, aabutan dito mga kaibigan si Bimbo. Tingnan natin kung aabutan mga kaibigan ni Dowa. Medyo pa-cooldown na mga kaibigan yung dagger. Pero ito, Dowa still chasing pero he won't commit. Again, yun yung mga sinasabi nating aggressive plays ng Pero parang naisahan yung exec doon. Imbis na basagin na lang nila yun.
parang nakapag-push pa yung MI doon. Pero dyan naman magaling talaga yung MI eh. With the leadership of OWA and Bimbo, both former Hobby Fit players. Yan talaga yung split push na capability. Galing na ni Bimbo doon, inampas siya ng slow para hindi makapag-blink in. So ito mga kaibigan, Manta style now up on Jules. Tingnan natin kung ano mangyayari dito. Now, Mineski going for that bottom tower and Bimbo is everywhere in the map. Pero ito mga kaibigan, nandito mga kaibigan si Ewe, looking for Bimbo. Here comes the Fisher. Tingnan natin kung ano mangyayari. Chat mga kaibigan. Si Troll hindi na nagising. Rico yan, Foundation din nabuhay. Si Troll, walang kakampi, naawa. Oh my God, patay. Pero mukhang inuubos sila dito. Pero nakabawi dito. Patay si Kuko kay Ewe mga kaibigan. Patay si Kuko sa Ewe, patay. Snooch is still alive. 21-8 and still look at what is Execration doing mga kaibigan. Basic. Sige, mayaman yung Bibi. Patayin natin lahat ng kampi ng Bibi. Hindi naman nananalo. Hindi naman umiikot ang mundo kay Brisel Baboy. Napaka-utak. 2-2 pa rin mga kaibigan ng score ni Vash. At ang pinakamasama balita, si Kuya Jules hindi na nagpa-farm. Parang rabing alcohol, nakikipagbakbaka na rin. Wala na, hindi na niya kailangan mag-farm at this point mga kaibigan. Lamang siya sa streak, lamang siya sa kills. Oh my God, this is the GOAT. Wala. 7-2. Alam mo kasi, sa totoo lang, Jules may not have the best mechanics pagdating sa Dota 2. Fancy. Wala siya masyadong sobrang explosive. Hirap niyang habulin. Pero, nandun pa rin kasi sa kanya yung pressure niya sa kalaban na alam mo pag si Jules pinabayaan mo, yayaman eh. Yun yung pinakamabigat na dinadala ni Jules sa laro eh. Yung alam mo si Jules kalaban mo, kailangan kumilos ka, hindi ka pwede makipaglabanan ng late game. At ito na, Manta na si Kuya Sniper. Just adds the pressure for Mineski to perform well. Both teams dito, well, meron pa naman mga good plays yan. At syempre, nakasalalay yan kay Kuya Kuku Palad. Pero kasi, ang ganda ng playbook ng ng Execration dito. Shutting down Kuku when it matters most, lalo na sa pack. At dahil dyan, hindi makaporma yung Mineski kasi inaasahan nilang disable or silence coming in. Hindi lumalabas. At hindi natatakot. Ito mo yan? Hindi sila natatakot kay Brisselback eh. Sige, lumapit ka dito, tatapusin kita, sabi ni Kuya Jules. Oo nga eh. Diba? Ayun, apuyan lang siya. Brisselback ka pala. Agoy! Teka lang! Oh my God, napakasakit, Kuya Eddie. Naturing ang Brisselback. Masyado makate. Pero ito mga kaibigan sa left side ng mapa, nasindihan mga kaibigan dito. The snipe mga kaibigan by Jules. They're chasing now. May Fisher na si Ewe. Tingnan natin, tatama yung Fisher mga kaibigan. Oh my God, that's a bad call. At nako, wala magawa dito ang MI kundi magdasal. At si Bimbo, wala akong pakis na nararamdaman nyo. Mamaya ba ako yayaman? Depensahan nyo lang yan. Jules, okay, give me the money. Tama yung ginagawa ni Bimbo dito. Look for a way para makabawi, maka-recover ng item. Kasi kailangan niya talaga eh. Pero ang problema, instead of going for an offensive item, he has to go for a big AB sa sobrang daming stun na meron yung Execration. Ang maganda kasi sa Execration, dami nilang stun lock eh. Tatlo sa kanila may stun. And Fox, mga kaibigan, close to his Aghanim Scepter. Actually, maganda rin yung ginagawa nila dito na they're just camping in kay Jules. Yung ginagawa ni Kimo dito, okay lang na sumama kay Jules kasi si Jules talaga pag-asa nila ngayon eh. At si Primo naman, yung nagiging kickstarter. Bakit ka mo, Boss Lon, Boss Strike? Si Primo, anytime na may nakita siyang Mineski, ginugulo niya, sinasayko niya na tipong kunwari nasa likod doon yung ES. So hindi rin makapag-farm yung Mineski ng malayo, except si Bimbo. Ang pinakamalaking problema kasi dito, medyo hindi na i-assert ni Vash yung niya. Yung yaman niya eh. Yung yaman niya kasi napunta sa creeps, hindi napunta sa hero. Napakasimple lang ng Dota eh. Kung mayaman ka, rumak ka ng hero. Kung mahirap ka, rumak ka ng creeps. Tama. At yan na nga, nakikita nyo na. Tandaan nyo ha, pwede ako i-hire na coach. At so ito mga kaibigan, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Vash mga kaibigan needs to assert himself better sa game pero na to. I think it's going to be too late. Alam mo bakit? Every time na pumogi si Vash, Torja kalimot yan kay Kuya Jules. Apo yan lang Malaking bagay din yung Cindy. Malaking bagay yung Cindy. Parte ng plano yata part of the plan. Naisip siguro yung Kimo, sige, pag nag-whiz BB to, alam na natin ang pangontra. Nag-iisa. At alam mga kaibigan ng Execration, they're going there. Nakuha ng BB. Nako, ito na yata yung nakambak. Medyo nagkaroon ng laps.
Dito, oy, pumasok dito. Si Primo naipit. At inaabol siya ng Magic Ball. Umabol. There's the snipe from Jules. Oh! Perfectly timed ulti mga kaibigan at nakabat sila doon. Aabangan nila mga kaibigan yung whiffs na babagsak dito. Tingnan natin kung ano mangyayari. Patay ang whiffs. Gio. Hindi, pwede rin tumulong kay Mineski. Oy, may kasama mga kaibigan. Ay, bakit niya dinala? Oh my God! What a play! Nakatakas na! Nakatakas ka na sa Alcatraz! Binalik mo pa! Silya Electric kakaboy! Oh my God! I love you support forever! Ano yun? Hindi ko alam. Aba! Bakit yun? Pre, tandaan mo si Michael Scofield, nakatakas ng prison break. Aba! Galit na ang kuya mo, binalik pa! Oh my. Ang ganda na sana pang highlights na. Beautiful! Beautiful Dota! Ang ganda nun highlights nun, nanakaw yung AEGs, alam mo yun. Ibang klase. At ito mga kaibigan, let's see kung ano mangyayari. Kuko finally with the dagger. At ito, actually sa totoo lang mayaman ng MI eh. No, hindi ganun kalaki goal difference for a 24-8 game. Oo. Actually kasi, ang nangyayari dito, all in ang execution kay Kuya Sludge. Kasi yung dalawang support ng si Mang Kepoy, mga Thunders na yan click mo to, si Mang Kepoy, Thunders yan, di ba? Paano pera yan? Ito pa, Thunders din yan eh. Walang pera. Uy, yaman ito. Hindi, ito mayaman. May swag. Ito na lang Pero 100 na lang. Naku po. Na highlights. Si Ewe, no? Hindi pa rin, wala pa rin kupas eh. Walang kupas si Kuya E to the way. Kailangan talaga magbigay Bimbo Walkings yan. Kung hindi, sasapakin siya ng mga magic. Stun, patay siya dyan. Kita mo naman yung yung torre ni Ewe. My pride is on the line. Look at this. Pero dinanay niya na. Mautak. Uy, grabe naman yung mga iteman. Pero hindi yan po na pwede sabihin. Oh my goodness. The best play ever yun no? Ang lupit. Kuya Sludge already has 13 Kiao net worth. Delicious. At how to kill a dragon, how to kill Jules. Ayun, nakabawi na si Kuko Palad pero it's too late, 26 Masyadong minutes. mahirap kasi yung nangyari Mid-game din siya, walang presence. Actually, na kay Pac at saka kay Vash yung medyo naging problem at this point dun sa games nila eh. Amo kahit may... Hindi rin naman kasalanan ni Vash kasi talagang maganda rin, you have to give credit to execution. Ang ganda rin na execution nila mid-game eh. Hindi, pero alam mo yun, binabaog na yung dapat siguro baliktad. Si Kuko muna yung pinaparm, ikaw na yung sumama. At some point, ano mo naman yung Crimson Guard kung hindi rin naman makapasok yung mga kampi mo. Sabagay, yun rin na talaga yung pinakamalaking nangyari. Pero you have to give credit to Primo eh. Ang ganda rin ng rotation ni Doa Primo early. tsaka si Sigimo. Sigimo kasi lahat ng impossible plays going into yun let's see. Yun, nadamay pa. Oo. So ito mga kaibigan, nakikita nyo ba yan? Yan ang katapusan. Oo, oras na yan. Yan ang oras na mga kaibigan. Paparating na ang oras na. Ayan na. Masakit sa ulo ang mga item choices ng both teams dito. At we're looking at one great clash. Even though nakuha ng Mineski o Roshan, hindi rin nila ma-assert yung Aegis. Kasi number 1, sila yung padepensa. So this is a good play coming in from Execration, just asserting their map dominance here. Bakit naman Kuya Lon? Anytime yung may Aegis, nakakuha ng Aegis, ay hindi nakakapag-push. And walang silbi yung Aegis. Kaya nga Aegis yun eh. Dalawa buhay mo dapat dun. It's either makipag-clash ka na may Aegis o makapag-push ka ng torre na may Aegis. Pero the mere fact na hindi nakakapag-push ang MI dito says a lot of Execrations item gap. Lalo na yung hitter. Ayos ba yun, Coach Lon? Tama. Malapit na analysis yun, malapit na analysis. Tandaan nyo, mahal ang talent ko pag nag-coach. Pero ang pinakamalaking problema nga kasi dito para sa akin bukod dun sa sinabi mo, this Troll Warlord, instead of going for an offensive item, kung totoo hindi naman sila ganun kalaki difference 4K difference in a 24-8 game. Okay lang yan tolerable yun Pero ang problema, once he went for a BKB instead of an offensive item like Abyssal or kung ano man, kasi hindi ko naman sinasabi na hindi niya kailangan mag-BKB. Ang point ko lang napapalit. Napa-BKB talaga siya kasi nga may ES, ang dami masyadong stun. Tapos hindi naman kayang isuki ni Bristleback lahat yan Tsaka yung pinakamasama doon, nagfo-fall yung capability ng troll kung walang damage, especially kung ganito karami yung yung damage ng Execration. Pero tsaka dagger pa.
Ngayon, dagger, tapos sabay ano, I don't feel na parang enough in damage na ganito. Hindi, may whisk naman eh. Nandun naman yung premise na may whisk. Pero tandaan nyo, ang whisk, pag yun yung in-FF, kang conquernits yan. Hindi, pero at the end of the day, kulang pa rin ang bawas na para sa akin. Ayun, kita mo, creep nga. Oh, bagal is sweep. Hero pa kaya. Let's see mga kaibigan, ito na, nagpakunan na ng armor. Walang magawa dito si Bash. At ginagawa siyang boy toy ni Jules. Pero ito mga kaibigan, rampage Pabilisan. Ang bilis magbasag ng ano ng Siyempre, Emay troll yan eh. Oh my god. Uy naku, hindi pwede to. Naku, naisahan yata sila dito. Kailangan na pumasok ng exec. Bakit naman ayaw nila pumasok? Hindi ko alam kung bakit. Tsaka bakit nasa harap si Ewe? Naku po. Something's wrong. They're in the third tower now mga kaibigan. Naputol sila dito. Ay, nagulo. Naku po mga kaibigan. The $1 million coin. Ay, naku po, kukupalan, naku po, look at this! Sa baba! Ay, pero na-headshot slam. Eto na, pinabalik na sila sa base. Montik na, buti na lang dyan si Ewe. At nako, pero maganda naman ang ginagawa ng execution doon. Pinauwi lang nila si Ewe, naghihintay ng Pasko. Biglang may troll na kasama, yan ang nga ba sinasabi ko? Oh no! Ay, mga kaibigan, pero ito, Jules is there as well, mga kaibigan. He's going for Gio. Gio, mga kaibigan. Tatakbo dito, the assassinate has been targeted. At mukhang tatamaan si Gio for the kill. Primo, mga kaibigan, susunod dito. Going for the troll warrior. Tingnan natin kung aabutan niya. Pero hindi yata masaspatan ni Primo. Still great play coming in. Jules realizing na baka mamatay si Ewe, is just there to compensate. Nagulat. Oo nga, nilabanan ang ginawa ng Ewe doon. Actually, naloko nila yung MI. Bakit ka mo? That's the first 10-second BKB of Troll Warlord Bimbo Baggins. Ngayon, finisher niya lang. Do not enter. Tapos dumating ang the real OG, si Kuya Jules. Pero nasandakbak ang 6-pack. Pero pare, dahil doon, 3,000 gold difference na lang si Jules at Bimbo dito. Hindi ganun ka nagkakalayo. Siguro naturally, mas malakas lang talaga yung binili ni Jules dahil wala siyang BKB eh. Ang maganda kasi sa sniper, hindi mo kailangan mag-BKB kasi you have the power of the distance eh. Distance tsaka malayo eh. Malayo ka eh. Okay lang na mag-soak na ng damage. Bakit ka mo, Kuya Lon? Kasi, the mere fact na pag inattack ka, alam mo naman, nandiyan naman si Kuya Kim mo sa likod mo, di tanggapin mo na lang yung damage para mabuhay rin yung kakampi mo. Yun yung sinasabi ko, alam ko naman na mas ang BKB sa Kerry, pero nako! Nahuli mga kaibigan, buti na lang hindi na Fisher ni Ewe. The silence by Kuku, the Fisher, mga kaibigan, tingnan natin. The OG is there. Buhay, pero the tower has been popped. Pero ito, ang bugak, mga kaibigan ng Pinas. Hindi pala to sasama. This is something new. Oo. Si Bimbo, nilalaro yung laro ni Jules. Baliktad sila. Si Jules yung pumapatay. Si Bimbo yung pumupugak. What a classic turn of events. Ayun Bumaliktad mga kaibigan na change of role indeed. Change of role, change of pace, change of heart. Pero sa tingin ko kung ganito gagawin ni Bimbo, maganda kung mag-mailstorm siya. Kailangan niya ng Speedy Gonzales. Hindi, para mabilis siya mag-sweep ng creep. Pero alam mo, sa ganyang pagkakataon, hindi rin, masyado, maingat lang rin yung exec. Alam mo bakit? Kasi, pagka nagkaubusan, pwede rin talaga marilok kasi yung So, yung exec, nag-iingat sila. Sobrang ingat nila. Bakit ka mo, Kuya Lon? Kasi, every time na may whisk, mas mabilis mag-push eh. Ang maganda lang dito sa ginagawa ni Bimbo, alam niya hindi niya nila kaya sa 5v5 suntukan. Ginadaan na lang niya sa side, sa split push. Pero, wala na rin siyang choice kasi nakapag-commit na siya. If you think about it, mga kaibigan na nanonood online, ito yung mga, si Jules, naka-invest talaga siya sa bakbakan. He bought Maelstrom, Skadi, Madness, at saka Diffusal Blade, at saka ganda naman ng burst. Nako, mukhang mamatay si Kunot. Pero ito mga kaibigan, Kuku, pinapalipad si Jules dito mga kaibigan at naka-assassinate targeted na. Godlike na si Jules. What a play coming in. On the other hand, Bimbo investing on 2 items that are capable of split pushing. Pero ang tanong, anong mas lalamang? At this point, para sa akin, kaya makipag 5v5 ng execution. Kaya rin nilang dumepensa ng pugak. Kasi meron silang ES. Yun yung maganda. Siyempre naman yan. At yun talaga yung magandang ginagawa ng exec dito. Jules is just pressuring the mid para hindi makaparm yung mga support. Even though nakakaparm siya, Nanakaw ni Bimbo! Nanakaw ni Bimbo, mga kaibigan! There's the call, mga kaibigan!
Pumasok ang MI! Sludge delikado dito! Binabalatan nila si Primo! This is a huge turnaround for Mineski. May Nako, dagger na. dagger, Primo is madami. going in. Is going for Primo. Right clicking Nako, away mga wala. kaibigan. Pero tingnan natin kung abutan nila dito. Daggering out. Pero ito, back mga kaibigan. Oh. Bumabalag dito. Jules mga kaibigan. Jesse Bash goes down. Pero what a play by Bimbo. Stealing that Aegis. Stealing that Aegis, pero ang pinakamasama doon, wala silang na-focus fire. Walang namatay sa execution still. At ang hinabol nila doon, si Dowa. Dapat ang hinabol nila si Jules. Bakit hindi mo hinabol yung godlike, Kuya Eddie? Ay, nako. Tandaan nyo, talent pick ko ha. Mahal yan, Coach Lon. Di ba? Ba't mo tama. habulin yung ahas? Patayin mo yung may ginto. My God. Pero Jules yan eh. Di ba? Pero siguro, nag-iwas lang siya. Bugso ng damdamin. Malapit na mamatay talaga yung si Primo eh. Ano mo yung Aegis kung ano? Pero at the end of the day, okay pa rin. Okay lang, nakuha naman nila Aegis eh. Kung napunta dito yun, di tapos sila. Tapos na talaga. Dalawang buhay Actually, na ganito na item. sinalba lang sila nun. Pero nangyari kasi, hinabol ni Bash. Oy, pero here comes the engagement mga kaibigan. Nahuli si Gio. Nagkakabulan dito, Primo mga kaibigan. Naghihintay lang ng cooldown ng dagger pero naka-blink out mga kaibigan dito. Si Bimbo pero so far. Ang punto ko lang dun kasi, Trike, hinabol ni Bash yung sniper. Hinabol ni Bimbo, tsaka ni Gio, si Owa. Parang mali nga, no? Mali nga yun, men. Dapat si Jules yung hinabol nila. That could have been a kill. At mainit na mainit. So ito mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan dito. Grabing init ng laban. Nothing expected less of a game 5. Game 5. Game 5 eh. Abangan mo kung paano to. Ito ang abangan mo. The Philippine Dynamite. The Philippine Dynamite. Ayan na. Ayan na si Bimbo. Ayan na mga kaibigan. The Crow Steel. Oh my God, Bimbo. Galit na galit. Hoy! Uy. Pero wala eh. Wala eh. Buti na lang walang laman yung Crow. Oo nga. Meron yata eh. Uy, nakatalis man ng evasion na to pare. Oh, naku po. Going halberd. So mainit na mainit ang laban. We're Mainit, live from mainit. MI Moraita. Game 5 mga kaibigan ng Mineski Pro Gaming League. Woo! Oh my God. Oh my Wala God. nang masiinit pa. We have 5,000 viewers online. Oh my God, to Versosa. It's been a while. Nako. Try and launch out casting. Kuya Jules. 10 to 12. No Jules, no win. He's the GOAT pero hindi siya ngayon kambeng. Isa siyang Shokoy. Hindi pala si Shokoy yun. Ang problema kasi nila dito, Oh. si Jules walang BKB. So pwedeng may tulog. Oh, Siya lang may may damage tulog eh. May Oh. tulog. May tulog eh. Oo. Walang BKB. Hanggang kailan magmamati kasi Kuya Jules na Wala may siyang tulog. BKB? Oo. Last item niya siguro BKB pero mamaya pa yun. BOT BKB yan. Nakita ko Oo, na yan. tama, Nanostra BOT ko na yan. Pero ito, BOT muna siguro. hanggang saan nila mapoprotektahan si Jules yun yung tanong eh. Hanggat buhay si Kimo, poprotekta nila si Jules. Jules at Jules lang. Huwag mo natin pag-isipin na wala ka na sa exec. Kailangan natin Uy! Nagalit na! Sumali sa wildcard gym, mga kaibigan ng Troll Warlord. Kung sumabak, akala mo malapakyaw. Pero alam mo pinakamalupit dito, pinakikita mo pa rin yung puso ng MI eh. Pero ito mga kaibigan Jules, ayan na, binarel mga kaibigan. Binaril ang Petchay. Talagang nabuhay ang Petchay. Binaril na. News flash, mga kaibigan. Alam mo, walang nabubuhay na Petchay na binabaril. Oo nga eh. Totoo yun. is under attack. Ko, agoy. Look at the items. Kumikinang-kinang. Dominating si Ewe. May sinapak. Sinapak si Coco. Pero alam mo kasi yung ganyan, space created pa rin yan para sa Troll Warlord eh. Ang magiging kumbaga pare, pagkatapos May ng base lahat race ng pa to, kwento may na base to, race. ang pinakakwento pa rin ito is Manny Pacquiao versus Mayweather talaga to. Oo! Alam mo, totoo yan. Kasi si Jules, number 1, Manny Maching. Manny Mayweather. Lawak kay Manny Pacquiao. At ito mga kaibigan, yun talaga ang mangyayari dito. Floyd, si Kuya Floyd. Oy, Grabe rin talaga galaw Eto. ito si Bimbo. eto na. Oy, magkita naman tayo. Kita tayo sa mata. 1-on-1 sa mid. Ano? Walang Suntukan. BKB to ha. Walang Suntukan BKB. nakahubad. Halika! Sabi niyo ako. Suntukan nakahubad. ayun. Easy ka lang, Bimbo. Easy ka lang, Bobims. Ayan, illusion ko. Malakas yung DPS ni Jules eh, pero ang problema yung mas mobile Bilis. si ano eh. Tsaka yung bilis. Parang ano yan. Mayweather Backman. Oo. Mabilis sumuntok laban sa counter puncher. Tingnan natin kung ano mangyayari dito. Pero ito mga kaibigan, let's see. Tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan dito. Primo mga kaibigan, naka-hyperstone na dito sa baba. And that fit booster. Medyo hindi na umuusod yung pera ng exec dito. Ano hindi umuusod eh? Ang laki nga nung gap. Hindi.
Oo. Kahit pa paano, hindi pa rin ganun ka umuusod kumpara sa dapat na lamang ka na. 8 ka ba? Pare 31-8 yung score, ha? 10 Kung lang isipin yung mo, difference. ang liit ng diferensya na 10K dyan sa 31-8 na score. Stats don't lie, mga Repa Pips. Oy! Oh, ito si Jules, mga kaibigan. In the front lines! Ang tapang ni Jules dito, mga kaibigan. Nasa harap siya ng bakbakan, pero makakalayas, mga kaibigan. Dito sila, Bimbo. Nako, ito, tingnan natin. Baka tumali yung Alcatraz. Oh! Uy! 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 Ang alay. Ang alay. Godlike. 11-2 kills, mga Hoy! kaibigan. for Sa Jules. baba, mga kaibigan. May nahabol. Ang Shokoy. Ha! Grabe naman! Perfect blink out, mga kaibigan. Para kay Primo. Kumukufu! Si Kuya Primo! Primo hotdog. Nako. At ito, mga kaibigan, sobrang init ng laban. Nakakanta na. Ang bilis na rin ito magbasag, boy. Between the two teams, 32-8 ang score, pero it seems like parang dikit lang. Dikit kan finals yan eh. Oh, game 5 yan eh. So ito, mga kaibigan, this is Lone and Right Shoutcasting. Sinuulit ko, Mineski Pro Gaming League ang nakataya 60,000 pesos richer kung sino man ang manalo. At of course, the pride to become the number 1 in the Philippines and the first ever MPGL champion of this match. Oh my God! What a play by Ewe! Oh my God! Nahuli niya, mga kaibigan! Nagalit! Nagalit ng BJB, mga kaibigan! Patay pa rin! This is the moment. Grabe! Alam niya na tumama yung Fisher niya even though hindi niya nakita yung dulo. May tiwala siya, pare. Blink and chant. Nahuli niya. Primo going for the follow-up and killing Bimbo in the process. And now, 60 seconds, mga kaibigan, napatay si Bimbo. Although, ang laki ng impact niya sa laban, pare, the score is 0-6. The impact is real. The impact sa Crips. 328 last hits pero not a single kill for Bimbo. Kailangan niya mag-buyback dito. Kung hindi, tapos. Uy! Kinasa na. Kina. Oras na! Ayan na, mga Repa! Kumakatok na si Jules, mga kaibigan. Hindi alam ng execution kung may buyout si Bimbo. 34 seconds to go. Jesse Bash in the front lines. Primo goes in. No buyback from Bimbo yet, mga kaibigan. Aalis na dito. 26 seconds. Tuloy pa rin ang paghihintay. Puso! 22, mga kaibigan. Iampas mo! Habes Pilipinas! Ayan na! Ayaw mo buyback niyang... Uy! Nag-stand! Uy, grabe naman yun, Ewe Kills! Mga kaibigan, there's the buyback! The last minute buyback by Bimbo. Bimbo goes in. The Philippine Dynamite, mga kaibigan. Nakapagbabakan na. OG kay Primo. Nahuli 4. Pero wala mabalata dito. Delikado. They're going for Kimo. Si Kimo binabalata. Patay si Bimbo. This might be over. Ubos. Ubos sa Mineski. Kangkong ang Mineski. Oh my goodness. The buyout by Pichay. Pero I think this won't matter. Nobody died from execution. Kahit isa, walang namatay. They went for Kimo. Pero till the last minute, the wala. Philippine Dynamite exploded on his team. Sumabog. The Dynamite. Hindi, pre. Talagang kinapos lang talaga sa puwersa. Masyadong mayaman alam yung mo yung exec, masama pare. doon. Nahuli siya dito. Ewe made the biggest play play. of the night. The stand-in made the biggest play. And of course, you don't discount the GOAT. The GOAT has won again. My God. 14-2, mga kaibigan. No Jules, no win. Nakakasawa mag-champion si Jules. Kahit na hindi niya na-team yan, mga kaibigan. Hindi na niya team yan. Pero 339 creep kills, 14-2 score, beyond godlike, on top of the net worth. What a superb performance from that stand-in player. At sigurado ko mamimiss. Ay! Grabe! Pero ang pinakakwento doon, early game bawag siguro. Oo, yun lang talaga. Pero wala eh. Kumbaga pare, pinagsama-samang kwento na to. This is game 5. Oh, everything else falls down here. And tama yung hula ko, exec Mineski, goes the last. At ito, cleaning up is Mr. Jules is going for Bash. Sinindihan na ni Primo. Ito na, mga kaibigan, yung crash. Si Bash, mga kaibigan, hopeless na dito. At pinagra-right click na lang ni Jules ang buong Mineski. Oh my God, kill. that item, Scotty Pippen, si Bimbo Trolley, tumakbo. At ito, Primo humahabol kay Bimbo. Bimbo blinks out in time, pero wala akong pake. I'm going for the tower. I'm going for my next championship, sabi ni Jules.
Nako po, pwede ba magpalit ng lineup? Kakaba. Next season, baka nasa reserve si Jules naka-expect. O si Ewe, oh my goodness. And what a series this has been. Maraming salamat sa lahat na nanood. This is Rike and Lon, shoutcasting for MPGL. Interviewin naman natin yung exec dito eh, so relax lang tayo. Execration is your first ever Season 7 Leg 1 champion. Congratulations. And of course, well played Mineski. But still, Execration, no juice, no win, is still up. Grabe. Abangan nyo yung interview dito ng Execration habang nag-appear pa sila doon. Siyempre, appear muna. Ay, Juno, picture naman sila.